song is called Pananalig Ko, an original composition of Miss Angelica Dorne. Hope you like it out. Wala ka ba sa buhay ko? Noong wala ka pa sa puso ko, di ko pinapansin pag-ibig mo sa'kin. Pag-ibig at biyaya mo'y di ko hinangkin. Nabuhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngunit ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Buhay sa kasalanan ang puso ko. Pag-ibig ko'y hindi ilan sa'yo. Mahina sa tukso ang pagkatao ko. Pananalig ko sa iyo'y hindi siniseryoso. Ngayon'y nagbago na ang pagkatao ko. Mula nang makilala ka, Jesus, pananalig ko'y tumibay, buong tiwala ay binigay sa'yo lamang. Jesus, pananalig ko. Sa'yo lamang, Jesus. Pananalig ko. Samayin niyo ang kapayapaan at ang kagalakang nagmumula sa ating Diyos na buhay. Sama-sama po tayong manalangin sa mga oras na ito, purihin ang Panginoon, pakinggan ang spiritual na pagkain inihain sa atin sa pamamagitan ng online Daily Gospel. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Karapat-dapat ka lamang purihin kasamang makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, ibinabalik namin sa iyo ang kapurihan. Ama,
sa iyong harapan, tayo lumapit at humingi ng kapatawaran. Kung kababaang loob ko, kung inilalapit ang aking puso, ang aking isip, ang aking espiritu sa iyo, O Diyos, tawarin mo po ako sa aking mga kahinaan, pagkukulang, kasalanan. Basbasan ako ng iyong banal na espiritu. Nandito lamang ako, Lord, bilang instrumento mo. Daluyan ng iyong tinig upang ang bawat makakarinig ng Saturday Gospel ay mapagpala mo, mabigyan mo ng kagalakan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon din ang dalangin ko sa mga makakarinig sa oras na ito. Lord, batid mo ang dinadala ng bawat isa, ang bigat ng pagsubok, ang mga bagay na nagdadala sa amin sa kasalanan, mga tukso. Ikaw yung nakakaalam sa kaibuturan ng aming puso. Pero Lord, ang kagalakan sa kabila ng kalungkutan ay sa iyo lamang namin makakamtan. Sama-sama tayong magkaisa in spirit. Sa mga oras na ito, iwaksin natin lahat ng mga negatibong gumugulo sa ating isipan. Bagkus punuin natin ang kagalakan na bagamat tayo mga makasalanan, lagi natin nasasaktan ng Diyos. Ito, ginagamit niya ang social media para sa atin. Lord, maraming pong salamat. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we need you. Puspusin mo kami ng iyong banal na espiritu. Naniniwala po ako na nandito ka. Lalo na kung tungkol sa iyong mga salita, ang aming pagninilayan, pagsasalusaluhan. Patuloy po kayong kumilos ang iyong kapangyarihan, ang magtanim sa binhi sa aming puso. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Sama-sama po nating bigyan ng parangal ang mabuting balita. Mga kapatid kong minamahal, ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Bumalik ang 72. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan niyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan nyo. Nagalak si Jesus. Nang oras ding iyon,
Si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yung marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita na inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sumainyo po ang kagalakan mula sa Panginoon. Every gising is a blessing. Naku, araw-araw na lang may blessing, no? Sa tuwing tayo ay nagigising. Nawa, sa paggising natin nito, makita ang ngiti sa ating mga labi. Hindi naman yung pagkagising nakasimangot ka agad, no? Sana po wag po tayong ganon. Once na nagising po tayo, yung ating diwa, di pa iminumulat ang mga mata, nakangiti na po tayo. Kasi gising Di po ba? Kaya kailangan good morning sunshine. Para na sa gano'n naman maipakita naman natin kahit bahagya sa Diyos na tayo ay nagagalak at tayo muling kadyang ginising. Hindi yung nakasimangot, diba, mabigat ang kalooban, yung umpisahan pala yung araw, mabigat na. So lagi po tayong maging masaya. Isipin natin na, thank you Lord, isa ako sa mga nakasalo ngayon ng biyaya. Ginising mo ko, ibig sabihin, binibigyan niyo po ako ng pagkakataon na magbalik loob sa Diyos, magpuri sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. Amen. So, ngayon po ay October 7, 2023. At ang Saturday Gospel po, ang inihain ng Diyos na pagkain espiritual na ating pong pagninilayan. No? So, almusal, no? Almusal ng ating espiritu. Hindi lamang ng pisikal na katawan. Ugali na natin yan kape, pandesal, ano pa ba, sinangag, sarap kainin po yan sa umaga. Pero higit sa lahat, alalahanin natin ang espiritual na pagkain. Yan. Sapagkat yan ang magpapalakas sa ating espiritu. Sapagkat ang pagkain naman na pisikal, pagkatapos natin kainin, gutom uli. Samantalang ang pagkain espiritual, talagang nagbibigay ng kabusugan. At yan ang makapagbibigay sa atin ng lakas para labanan natin ang mga tukso. So, ang gospel po ngayon ay tungkol sa bumalik ang 72 at nagalak si Jesus. Sana po habang kayo ay nakikinig sa Facebook live na Daily Gospel na ito, pakishare naman po ang mabuting balita. Pa-share po natin sa ating timeline. O kaya lakasan nyo po yung volume para marinig ng mga kasama nyo, ng kapitbahay nyo. Di po ba? Napakabuti na hindi lamang tayo nakakarinig ng mabuting balita, yung aral ng pagmamahal ng Diyos ay ibinibigay din natin sa iba. Sapagkat yan ay utos din ng Panginoon. Opo. So, balikan po natin yung binasa natin kanina na gospel. Bumalik ang 72. Kung maaalala po nyo, itong mga nakaraang araw, ay nagsugo ang Panginoong Jesus ng 72 mga alagad para humayo. Pinahayo niya to ng dalawa-dalawa. Now, siyempre, itong mga alagad na ito, ginawa nila yung kanilang tungkulin. Nangaral sila ng salita ng Diyos,
Nagpagaling sila ng mga may sakit, nagpalaya sila ng mga inaalihan ng demonyo. Sa madaling salita, naturuan sila ng Panginoon kung ano ang ginagawa ng Panginoon, binigyan sila ng kapangyarihan para gawin din. Amen, no? So, hindi madamot ang Diyos. Hindi madamot si Kristo. Actually, ang Panginoong Jesus ay tagapagmana ng lahat ng mayroon ng Diyos Ama sa langit. At tayo tagapagmana din. Sarap naman kayamanan yan. Hindi material, kundi spiritual. Kaya marapat lamang na ibalik natin sa Diyos na may kagalakan. Dahil marami palang ibinibigay sa atin ng Diyos. Baka mamaya nami-miss natin. So, nung kanya-kanya na silang paghayo, ang mga alagad, dubatikan tayo na bubalik na sila sa Panginoong Jesus para mag-report. Di ba, ganyan naman po tayo, no? Trabaho sa opisina, and then may mga report yan. Weekly report, monthly report. So, nag-report yung mga alagad. At tuwang-tuwa sila. Ba? Di maganda pala ang kanilang naging outcome ng kanilang paghayo, no? Kasi, maganda ang report eh. Excuse me. So, ano yung ipinagmamalaki nila sa Panginoon? Panginoon, alam niyo po ba, yung mga naaalihan ng demonyo, napapaalis namin sa pangalan mo. Eh, talaga namang kahanga-hanga yun, di ba? Una sa lahat, sino ba naman na malakas na tao ang loob? Malakas ang loob na tao na lalapit sa isang tao inaalihan ng demonyo at ikakasaot niya yun. Ito pala sa itsura nung sinasapian ng demonyo na, hindi ba, yung lumulutang, nanglilisik yung mata, napoposes, nag-iiba yung boses, patatakot ka na dun eh. Pero nakasa-out nila yun sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yung bang tipong nagawa ng Panginoong Jesus, yung ganun, tapos magagawa mo rin, hindi ba kahanga-hanga yun? Nakakagalak. O kumbaga sa buhay natin ngayon, ano ba yung nagdudulot sa'yo ng kaligayahan? Na kapag sinabi nating nagawa mo, talagang tatalon ka sa tuwa. Yung ba yung pagka napatapos mo ang mga anak mo sa pag-aaral, talagang sobrang tuwa mo kasi ang habang paghihirap yan eh. Ang habang gastos yan eh. O yung tipong nanalo ka sa loto, yung marami ka ng pera, di ba? Tayong mga tao, ang kaligayahan natin yung kapag nakamta natin yung pinakarurok ng pangarap natin, magkaroon ng magandang bahay, kotse, negosyo. Alam natin sa bawat isa na meron tayong gusto, pangarap, na kapag iyon ay nakamta natin 100%, talagang hindi lang siguro ngiti hanggang likod, no? Sobrang saya. Pero dito sa mabuting balita, hindi naman yun ang tinutukoy ng Panginoong Jesus. Yung mga material na kaligayahan na nararanasan ng tao dito sa mundo. Kasi sinabi nga niya sa Panginoong Jesus na, sinabi niya sa mga alagad na binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Diba? Tapos, gayon man, mag-alala kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan nyo. Amen. Sa ating palang buhay dito sa mundo, kahit nakamit mo na ang lahat, sabihin na natin, ikaw na yung pinakamagandang tao, pinakamayaman, pinakamatalino, to the max na. Mapapasawi tayong sana all. Imagine mo, nasa yun na lahat na. Anong sabi ng Panginoon? Hindi naman yun ang sukatan ng totoong kaligayahan. Although, biyaya yun kung magagamit mo sa kabutihan. Pero hindi yun ang sukatan ng totoong kaligayahan. Amen? Hindi yun. Una sa lahat, sinabi ng Panginoong Jesus sa mabuting balita, nakita ko
ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit na parang kidlat. Si Satanas, araw-araw talaga yan nandyan katabi natin. Kahit nasa loob tayo ng simbahan, kahit ako, nagsasalita ng mabuting balita, nandyan yan, sa gilid-gilid. Mahanap lang yan ng pagkakataon para tayo tuksohin. Pero ilagay po natin sa ating isipan na si Satanas, demonyo, o kung ano man tawag dyan, matagal na po siyang talo. Matagal na po siyang talo. Wala na siyang laban. Simula na ang Panginoong Hesus ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay, talo na si Satanas. Kaya nga nakakalapit na tayo sa Diyos Ama. At ayaw niya yun. Ayaw ni Satanas na nakarinig ka ng mabuting balita. Ayaw ni Satanas na magkaroon ka ng relasyon sa Diyos. Ayaw na yun. Alam mo yung talunan, di ba? Pag talo ka na, usually napipikon. O kaya pag talo ka na, para bang naiinggit ka. O pag talo ka na, para bang kawawa ka na. Ganon si Satanas. Naiinis siya. Ayaw niya. Ma-pride siya. Pero talo na siya eh. Hindi niya tayo mapipigilan kung gusto nating maglingkod sa Panginoon. Hindi niya tayo mapipigilan kung gusto nating magbasa ng Bible, kung gusto nating makinig ng daily gospel. Kaya lang, ito lang ang pumapasok na dahilan kung bakit siya ay nananalo sa pandaraya. Kasi yung free will na ibinigay sa atin ng Diyos, isinusuko natin sa Kanya. Kaya, kapag siya ay nagtukso at siya ay nanalo, tuwang-tuwa siya. Siya yung natutuwa. Imbis na tayo yung natutuwa dahil nasunod natin ang kalooban ng Diyos, ang diablo ang natutuwa. Amen? Kaya sana mga kapatid, lagi nating isipin na kamukha nito, no? Sa mabuting balita, no? Nagkakaroon tayo ng kaligayahan hindi sa material na bagay. Hindi yung kamukha nung pandemic na pag nasama yung pangalan mo sa ayuda, naku, tawa ka na, no? Pag hindi nasama, naku, dami reklamo. Ba't hindi ko nasama dyan? Ayan, palakasan ba yan? O kaya pag sa examination, yung mga nag-e-exam sa bar, pag sila ay nasama lang, no? Kahit hindi sila nag-top, nasama lang yung pangalan nila sa bar exam na pumasa. Tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. Walang paglagyan. Amen? Pero sa buhay natin to, sana lagi nating number 1 na nilagay sa isip natin ang totoong kaligayahan. At ang tawag sa totoong kaligayahan ay kagalakan. Magkaiba ang happiness sa joy. Ang happiness, masaya ka lang kasi nakuha mo yung gusto mo, masaya ka. Paano kung hindi mo nakuha yung gusto mo? Malungkot ka. Yung kagalakan na nagmumula sa Diyos, isa sa mga bunga ng banal na Espiritu, kaya nakuha mo yung gusto mo, lalo na pag hindi mo nakuha, hindi ka nagbabago ng damdamin. Nandun pa rin yung joy sa puso mo. Amen? Sa buhay kasi natin, madali tayong malungkot eh. Madali tayong ma-disappoint. Lalo na kung yung tipong malaki yung ni-expect natin sa tao. Pinag-aral mo yung anak, tapos pabuntis lang. O kaya, mahal na mahal mo yung kaibigan mo yun. Inutangan ka, di ka binayaran. O kaya, kayo mag-asawa, minahal mo ng gusto, binigay mo lahat. Nakuha pa rin magtaksid. Di ba? Yung mga, namatayan ka ng mahal na mahal mo. Ang daming bagay dito sa mundo na nakapagdulot sa atin ng kalungkutan. Pero, hindi naman yan ang gusto ng Diyos na maramdaman natin eh. Amen? So, kung tuwang-tuwa ang mga alaga sa binalita nila na, yay! Na cast out namin yung mga demonyo, lagi pa rin natin tatandaan na itong huli yung sinabi sa gospel.
magalak kayo. Hindi dahil sa suko ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang pangalan nyo. Yan pala ang dapat nating pinapangarap everyday. Hindi masama na mangarap ka na mapatapos mo yung mga anak mo, hindi masamang mangarap na makapunta ka sa ibang lugar, mamasyal, magkaroon ng ganitong mga, hindi yan masama. As long as hindi nauuna yan sa Diyos. I-prioritize natin ang Panginoon. Ang dapat pala nating unang pinapangarap, bawat araw, ay anong gagawin ko para maisulat yung pangalan ko sa Book of Life o libro ng buhay. Sa panahon ng paghuhusga, isusulat doon lahat ng papasok sa langit. Paano kung wala ang pangalan natin doon? Anong nangyari? Nadaya ba? Hindi ba tayo nasama sa listahan? O talagang hindi tayo maisusulat ang pangalan natin doon dahil hindi tayo naging tapat na servant kay Lord? Na kunyari, pari ka, pastor ka, madre ka, feeling mo, sa langit ka na. Feeling ng mga taong nakakakita, sa langit ka na. Ay, sigurado na yan. Nakalagay na yan sa Book of Life. Yung pala, meron kang lihim na itinatago. Nangre-rape ka pala, namomolestya ka pala ng mga miyembro mo. Amen? Sayang naman yung 5 taon, 10 taon, ilang dekada na paglilingkod sa Diyos. Tapos di lang pala masasama sa Book of Life. Amen? Kaya yun ang lagi nating ipanalangin sa Panginoon, ihingi ng habag sa Kanya. Lord, tulungan mo po ako na makasunod sa iyong kalooban upang maisulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Kasi kapag wala ang ating pangalan doon, sigurado na saan? Ay nandoon sa ground floor. Nandoon sa ground floor. Abay, sasalubungin ka ng tuwang-tuwang demonyo at sasabihin, at last, nagkita rin tayo. Nanalo ko. Alam natin na maraming nakalista sa libro ng impyerno. Sana wag tayong masama doon. Amen? Sapagkat yun nga, itinatanim sa atin ng mabuting balita. Yan ang pangarapin, nakatala, nakasulat. Kaya pag pinapangarap, pinagtatrabahuan. Ikinikilos. Upang maisama. Ang ngayon, alam naman natin, kung ilalarawan natin ang impyerno. Ang sabi sa kasulatan ay, dagat-dagat ang apoy. Hindi na mamatay ng mga uod. Na talaga namang masasabi natin na ang impyerno ay nakakatakot. Sa Biblia, maraming beses na binanggit ang itsura ng impyerno. Araw-gabi, walang katapusan na parusa. Makikita mo doon lahat, yung nakaaway mo, yung ayaw mong tao, yung artistang idolo mo, makikita mo doon. At ang bad news doon, wala na. Wala nang sorry kay Lord. Final destination na. At wala nang katapusan. Dito nga lang sa mundo konting init lang Pawis na tayo, reklamo na tayo siguro aircon pa to sa impyerno. Hindi tayo tinatakot ng Diyos sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, paging handa tayo. Kasi mahal nga tayo ng Diyos Kaya kailangan, itong araw na to, kung marami kang schedule, pupunta ako sa ganito ang gagawin ko, magse-seminar ako, ganyan. Ang una mong i-priority, ang una mong isipin, anong gagawin ko talaga? Gusto kong maisulat yung pangalan ko sa Book of Life. Patunay, sa mabuting balita ngayon, yan ang nakasulat, Yan ang sinabi niya sa mga alagad niya na pinahayo niya. Oo, sige, nakapag-alis kayo ng demonyo, Pero huwag niyo ipagmamayabang yan. Ang mahalaga, nagpapaalis kayo ng demonyo, nagpapagaling kayo ng mga may sakit, nangangaral kayo ng mga salita,
Pero siguraduhin nyo na mga ginagawa nyo, walang halong pagmamalaki. Di ba, ganyan, may mga tao na kapag nakagawa sila ng mabuti, election na naman tayo, no? Di ba, yung mga nanalo ng mga presidente, vice-presidente, senador, nanalo sila Di ba, wow, what a rejoice. Di ba? Masaya sila. Pero sabi ng Diyos, sige, ayan na, nakamtan mo na. Binigyan na kita ng pagkakataong maglingkod sa bayan. Pero di ba, palaksak dito sa ating bansa ang korupsyon. Tapos pag may nagawa, kailangan nakatarpulin yung pangalan. Amen? Kailangan, di ba? Although, pera yun ng taong bayan. Kaya nga nagbababala sa atin ng mabuting balita. Siguraduhin nyo na ang pinaggagawa nyo na tuwang-tuwa kayo, matatala ang inyong pangalan sa langit. Maraming tao na kilala, pero sigurado ba na nakasulat? Yun nga Kaya nga, minsan tatanungin mo sa sarili mo, ang dami kong iniisip na problema sa buhay. Nakalimutan ko nang isipin, teka muna, masasama kaya ako sa Book of Life pagka dumating ang Panginoong Jesus for Lord's second coming o bigla lang ako ni Lord. Yun ang focus natin. Kasi ang diablo, guguluhin niya ang isip mo Ay nako, isipin mo ano ba ulam mo mamaya? Iisipin mo kung ano ba yung, di ba? Daming pumapasok sa isipan natin. Kasi our mind, ang isipan natin, yan ang battleground ng demonyo. Diyan tayo tinutukso. Ayaw niya na marinig mo ang mabuting balita, ang mensahe ng Diyos, kasi alam niya, magkaka-idea ka na, oo nga. Kasi, hindi naman natin mababayaran Pwede bang suhol? Oy, San Pedro, eto, lahat ng kayamanan ko, sulat mo ko dyan, ha? Hindi Kailangan natin itong pagtrabahuan na may pagmamahal sa Diyos. Para yung kagalakan na nagawa o inireport ng mga alagad sa mabuting balita, magawa din natin. Bago ba tayo matulog sa bawat gabi, sa pananalangin natin bago matulog, Lord, may nagawa ba akong mabuti sa araw na ito? Napangiti ba kita? Ayun! Ibig ko sabihin, minsan ang kagalakan, o minsan ang pagiging masaya ng tao, lagi pang sarili. Naging masaya ba ako? Hindi. Tanungin mo at the end of the day, Lord, napasaya ba kita? Napangiti ba kita ngayon? Amen. At kapag gano'n ang naisip natin, nakasulat yan. Amen. Kaya dala pa bawat araw, focus tayo. We should know our priority. Always God. So, at itong good news Ito yung isang verse na i-share ko sa iyo na talagang napakahalaga sa akin. Kasi ang bawat Bible verse sa Bible, meron ka diyang magugustuhan Meron ka diyang itatago. Sabi nga nila, kapag tayo ay nasa Panginoon, dapat meron tayong baon na verse na ipanglalaban natin sa diablo. Isang katerba yan Isang katerba ang verses niyan di ba? Kamukha nung halimbawa yung tungkol sa pag-ibig ng Diyos, yung John 3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya binigyan niya ang kanyang buktong na anak. Yan, halimbawa yan Importante yan baon natin yan At ito isa sa mga verse na isi-share ko sa inyo. Ito yung pangako ng Diyos na doon natin makikita ang ating mga pangalan. Sana tandaan nyo. Kasi ito talaga, pag ito tinandaan mo, ayan. Ano ba daw ang itsura ng langit? Amen? Ano ba ang itsura ng langit? Kung ang impyerno ay dinescribe sa Biblia, ano ba yung itsura ng langit? Yung ba yung nakikita natin sa TV? O sa social media? O sa mga libro na maraming ulap? Lahat nakasuot ng puti, may nag-aawitan, malamig, malita ko mga angels, yun ang picture natin sa heaven tao sa paningin natin Pero, hindi Ang itsura ng langit ay isang pangako ng Diyos. At alam naman natin na kapag nangako ang Diyos, tinutupad niya.
Tandaan natin itong verse na to, 1 Corinto, o unang Corinto, chapter 2, verse 9. 2:9. O, madali lang tandaan niya, parang tunay. Tunay. Di ba? Tunay yun. Tunay na pagmamahal, tunay na pagkagalakan. 2, tapos 9. Tunay. Yan. 1 Corinto 2:9. Ito'y pangako ng Diyos sa atin. Hindi pa nakikita ng mata, hindi naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Teka, parang nawala yata yung yung aking picture. Bigla siyang nawala, no? Teka, check natin. So anyway, so tuloy ko na lang, no? Kasi dito sa monitor ko nawala yung presentation ko eh. So, kapag tayo daw po pala ay pumunta sa langit, hindi daw po natin alam kung ano itsura nun. Kumbaga, first timer. Sa tanang buhay natin, doon pa lang natin makikita yung mga hinihanda sa atin ng Diyos. Doon talagang, yung mga papasok talaga sa langit, yung talagang nag-true love kay Lord, lahat siguro yung mga bagay dito sa mundo, nakita na ng mga natin. Yung, lalo na yung mga tao na mayayaman, talagang nalibot na nila yung iba't ibang lugar. Narinig na nila yung magandang musika. Mga scientists, naka-invento na sila ng kung ano-ano. Pero, pagdating daw sa langit, hindi ganyan. Meron daw tayong makikita na never na nakita sa mundo. Meron tayong mga maririnig na never na narinig sa mundo. At kahit konti, kahit bahagya, hindi sumagay sa isip natin na meron pala nun sa langit. It's a big surprise. Ayaw mo ba yun? Na isa tayo, isa ka sa makakita ng sorpresa na yun. Kumbaga sa regalo, nakabalot, no? May pagka-mystery. Pero may babala ang Diyos. Nung tanging umiibig lamang sa Kanya. Hindi niya ibibigay yon sa mga taong tumalikod sa Kanya, nagtakwil sa Kanya, hindi sumunod sa Kanyang kalooban. Amen. Kaya, nararapat lamang na ating bigyan ng pansin ang kalooban ng Diyos. Amen. Teka, ayusin ko lang yung nawala kasi eh. Naisin natin to. Naisin natin na tayo mapunta sa kalooban ng Diyos, mapunta sa langit, kasi yun naman talaga ang totoo nating tahanan. Yun ang totoo nating tahanan. Hindi ito. Alam naman natin, di ba? October, November, malapit na ang mga araw ng mga patay, ang mga mahal natin sa buhay, nauna na. Naghihintay na lang sa second coming. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon sa mga oras na ito upang tayo magbalik loob sa Diyos. Magbalik loob sa Panginoon. Kasi yung langit na yan, napakaganda niyan. Sobrang ganda niyan. Yun nga lang, first time nating makikita kung tayo ay pasasama sa Book of Life. Amen. So, ayan. So, itong gospel ngayon, talagang itinatatas niya yung ating spirit na magkaroon tayo ng kagalakan. Kaya lang, bakit nga ba sa araw-araw na ginawa ng Panginoon? Wait isin natin. Okay, nawala pala yung ko. Nawala pala yung share screen ko, kaya nawala yung Wait, ayusin po natin Kaya, ang mga tao, tanungin mo ang mga tao, saan mo gusto mapunta? Siyempre sa langit, maraming magtataas eh. Ayan, medyo lumitaw na naman. Ayan. Pakita ko sa inyo sinasabi mong tandaan nyo na verse, itong 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Amen. Ayan po. Lakihan natin para mas okay.
Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Gusto naman talaga niya tayong bigyan lagi ng kagalakan. Kaya lang, mas pinipili kasi natin yung malungkot kaysa naman pwedeng magsaya. Di ba may mga pagkakataon na nalalagay sa'yo sa malungkot na ano ba yung madalas na kinalulungkot ng tao? Yung wala tang pera. Lalo na ngayon, excuse me, matataas ang mga bilihin o yung halimbawa namatayan ka ng mahal sa buhay. Naku, nakakalungkot yun, di ba? Pero, pwede yung mapalitan ng kagalakan. Kung patuloy nating isipin na ang Diyos ay Diyos ng kagalakan. Amen. So, ano pa yung sumunod na wait lang po ayan. Pasensya na po, ganyan po talaga pagka live. Minsan nagkakaproblema sa signal, sa pero hindi tayo mahadlangan ng Diyos sa papaghahayag ng mabuting balita. So, yung pangalawang part 2 ng gospel ngayon, tungkol naman sa nagalak si Jesus. So, nagalak si Jesus at tapos po siya ng Espiritu Santo. Alam po nyo, kapag tayo po ay nagkakaroon ng joy, kagalakan, ang Espiritu Santo po ay sumasa atin. Yung mga tipong dapat ka nang magalit, pero hindi ka nagagalit dahil alam mo na ito hindi ka aya-aya sa Diyos. Holy Spirit ang nandoon. Pero kung galit ka na, ginalit ka na ng kapwa mo, tapos gagalit ka rin, bad spirit ang nasa atin. Amen? Halimbawa, gawin kayo ng mag-asawa, galit yung asawa mo, galit ka na rin. E di nangyari, sigaw yung isa, sigaw ka na rin, nagmura yung isa, mura ka na rin. Ano mangyayari? Walang peace, walang joy. Ang meron, galit. Mga kapatid, ito po ang tandaan natin ha. Kung talagang ang Diyos ay nasa sa atin at gusto natin magkaroon ng kagalakan at mapangiti natin ang Panginoon, kapag may mga ganyang sitwasyon, huwag na lang natin patublan. Kasi mayroon tayong naririnig na kasabihan na kapag ikaw ay pumatol sa baliw, mas baliw ka. Diba? Minura ka na nga eh. Minura mo pa rin eh. Ano pang pinagkaiba nyo? Gumanti ka lang. Parang bang natouch yung pride mo. Ano kung minumura? Sino ka? Hindi murahin din kita. Kapag pinatulan natin gano'n, mas baliw tayo. Kasi wala siya sa sarili niya eh. Under the spirit of demon siya eh. Tapos tayo na gusto na pamahaya ng Holy Spirit, gagantihan mo. Yung devil o yung bad spirit na sa kanya, natatransfer sa'yo. Ganun yun. Kapag ninakawan ka, nakawan mo na rin. Di mas balik ka, mas masahol ka pa sa kanya. Di ba meron nga po tayong sa kasabihan na yung universal rule na huwag mong gawin sa kapwa mo, ang ayaw mong gawin sa'yo. Kasi pag nasa Panginoon na tayo, tinuturuan tayo ng Diyos na maging humble. Mo, murahin ka, mula ulo hanggang paa, manahimik ka. Ipaubayan natin sa Diyos. Hindi naman nakakamatay ang mura eh. Kesa yung mumurahin mo din na mas malutong, payabangan kayo ng mura, pasumbatan, wala patutunguhan yun. Walang kagalakan yun. Baka nakasulat na yung pangalan mo sa Book of Life, burahin eh. Ano ba to? Amen. So, ang nagalak kanina kasi, yung unang binasa natin, yung mga alagadang nagalak. Ngayon naman, ang Panginoon Jesus ang nagagalak. So, yun ka, Holy Spirit ang namamahay sa atin yan. Ito, maganda no, sa mabuting balita. Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at panta sa mga bagay na ito. Inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad sa bata. Oo, Ama, sapagkat ito ang kinalulugod. Ang sabi ng Panginoong Jesus, nagpapasalamat siya sa Diyos. Nakakahiya, di ba? Ang Panginoong Jesus, nagpapasalamat siya sa Diyos Ama. Isang Panginoong Jesus, Diyos na nagpapasalamat pa sa Ama, no?
Tayo pa kaya hindi nagpapasalamat sa bawat araw? Paano pa tayo magpasalamat sa Diyos? Ay, depende kung malaki blessing. Depende kung may blessing. Pag wala, malilipas ang araw nito, no thank you. Samantalang ang Diyos, ang Panginoong Jesus, lagi siya nag-give thanks. Di po ba? Nagpapasalamat siya. Yung nagkagawa siya ng himala, pagkapakain ng 5,000, itinaas niya ang tinapay, ang isda, at nagpasalamat siya. Alam nyo, napakaganda na masanay tayo magpasalamat. Excuse me. Ang taong marunong at sanay magpasalamat, laging puno ng kagalakan sa puso. At lalo-lalo tayong sanay magpasalamat kapag may pagsubok. Pagpasalamat kontra reklamo. Parang mga Israelita, no? Mga Israelites, mahal na mahal sila ng Diyos. Pinoprovide na yung gusto nila, pinalaya na sila sa pagkaalipin sa Ehipto. Pero reklamo pa rin ang reklamo. Bakit kaya tayong tao, no? Ang dali natin magreklamo. Kumbaga, sa tao, yung 10 tamang ginawa niya, magkamali lang siya ng isa, magreklamo na tayo. Pero ang Panginoon, lagi siya nagpapasalamat. At ang sabi niya, kapag marunong daw tayong magpasalamat, para tayong mga bata, para yung mga puso natin, para mga bata, lagi lamang nakikita ang kabutihan ng Diyos, sinusunod ang kalooban ng Diyos. Amen. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi, deserve niya yun eh. Deserve niyang pasalamatan. Okay, bigyan tayo halimbawa, no? May sakit ka ngayon. Ano bang pwede? High blood ka. Bawal sa'yo kainin yung ganito. Bawal sa'yo mga baboy, mga ganyan. O kaya diabetic ka, bawal sa'yo mga matatamis. Ikaw naman to, sanay. Reklamo, hindi na ako makakain ng ganito. Bawal na sa akin, dami ng bawal. Ang dami ng reklamo, no? Bakit hindi natin halukayin yung pwede natin ipagpasalamat sa sakit natin? Lord, marami pong salamat kahit po ako ay may high blood. Lord, nakakakita pa po ako, nakakalakad pa po ako, nakakain pa po ako ng maayos. Wala po akong cancer. Ang daming dapat ipagpasalamat. Kung hinto na lang tayo sa sakit natin yan, gustong-gusto yan ng dyablo, na i-focus natin sa reklamo, hindi sa pagpapasalamat. Yun ang gustong ibigay sa atin ng mensahe, Panginoon. Salamat Lord. Actually, share ko yung experience ko, no? Sa pagpapasalamat na yan. Minsan makapaglaba ka lang, matapos mo paglalaba mo, thank you Lord. Sasakay ka ng, sasakay ako ng sasakyan, magdadrive ako, nakarating ako ng safe sa pupuntahan ko, salamat sa Diyos. Nakapagbayad ako ng bill, salamat sa Diyos. Magiging habit mo na yan hanggang sa ma-appreciate mo na si Lord na kahit pala katiting lang, kahit ba every beat of your heart, yung bawat tibok ng puso mo, bawat hininga mo, thank you Lord. Alam natin maraming tao na hininga lang, hangin lang, binibili pa para lang maduktungan ang kanilang buhay. Ang daming pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Ano pong sabi sa unang Thessalonica, chapter 5, verses 16 to 18. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sabi magalak kayong lagi. Ang kagalakan or joy, lagi. Walang absent. Kahit may problema, magalak kayo. Be happy. Be happy. Hindi naman yung tatawa ka o magsasalita ka ng mag-isa na nakikita ka ng mga tao. Yan ang buhay eh. Yan ang everyday eh. Be happy. Bakit ba? Ano bang mapapala natin kung sisimangot? Ano bang pabangan kung magre-reklamo? Wala. Instead, palitan ng kagalakan.
sapagkat yun ay bunga ng banal na espiritu. Lagi sabi sa Biblia, magalak lagi, hindi weather lang. Habang nagagalak tayo palagi, ano sabi? Palagi kayong manalangin. Na naman, lagi na naman, always pray. Kapag alam natin tayo natutukso sa isang bagay, sa pangyayari, sa tao, na magdadala sa atin sa kasalanan, pray. Kapag nagpanghihinaan ka ng loob, pray. Huwag mong bibigyan ng pagkakataon na makapasok ang dyablo sa mga bulong niya na, sige, gumanti ka. O sige, magnakaw ka. O sige, pumatay ka. Huwag. Pray. Agad mong lagyan ang isip mo ng tungkol sa Diyos. Kasi pag in-entertain mo yung tukso ng demonyo, haba yan duduktungan din yan ng duduktungan kung naisip mo na kagad, teka, sabi ng Panginoon magalak ako palagi namatay yung mahal kong magulang I will yung joy na sa puso ko. Papasalamat ako sa Panginoon sa mga taong nakasama ko, ang aking mga magulang namatay. Of course, physically, nandun yung sadness mo. Kasi syempre, mawawalay na siya, di mo na siya makikita. Natural naman sa tao yun. Ang hindi natural, yung nasa Diyos ka na, 1 taon nang patay yung asawa mo, 3 taon, 5 taon, nakasimangot ka ba rin? Move on. Magalak. And always pray. Sa buhay, pananampalataya, napakahalaga niyan. Nakikipag-chat nga tayo kung kanino. May time tayo doon. Natin tayo makipag-chat kay Lord sa prayer. Spiritual chat, yung ko sabihin na pakikipag-usap. Pag sanay kang makipag-usap sa Diyos, kasi pagka nagdadasal tayo, nakikipag-usap tayo sa Diyos. At kung gusto mong marinig, spiritually, yung sagot ng Diyos doon sa mga ipinapanalangin mo, magbasa tayo ng Bible, makinig tayo ng salita ng Diyos, doon sumasagot ang Panginoon. At kung magamit siya ng mga tao, minsan mga pangyayari, para ipaarating yung kanyang kasagutan. At lagi nating sasabihin na, Lord, let your will be done. Yung kalooban mo ang makapangyari. Yan ang sikreto ng pananalangin. Yung sasabihin mo yung gusto mo, hinihingi mo. Pero at the end, Lord, gusto ko to, Lord pero kung ayaw mo, please, huwag mo pong ibigay sa akin. Ganun yun. Kasi nabubuhay naman tayo to follow, to obey God. At ito, sabi, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Lagi ko naman pinagdidiinan, di ba? Simula pa lang binasa natin yung gospel. Be thankful to God. Be thankful. Be thankful. At paano natin magagawa lahat ng ito? Sabi ko nga, ang ating isipan, ang battleground ng Diablo. Mula sa Filipos chapter 4 verse 8. Bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na mabuti, at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Eksakto. Ito daw dapat ang laman ng isip natin. Kung isa-summary mo yan, be positive. Positibo tayo dapat pag-isip, magdesisyon, kasi kung ano yung pumapasok sa ating isip, dumidiretso sa ating puso at ilalabas ng ating bibig. Kung ano man ang laman ng ating puso, yun ang ilalabas ng ating salita. Kaya kung puno ng galit ang iyong isip, ang iyong puso, yun ang lalabas. Amen? Laki! Pag may pagsubok, isipin mo ano ba yung mabuting gawin na makapagbibigay ng kapuri-puri sa Diyos. Ano ba talaga yung totoo? Ang totoo, nasa salita ng Diyos. Ano daw yung dapat maging laman ng isip? Marangal. Kailangan kahit halimbawa natutukso kang mangurakot, pero marangal kang tao Wisdom yan Mayroong magandang pamumuhay. Hindi mo ipagbebenta ang dangal mo dahil sa pera. Dapat pa, matuwid. Kailangan daw laman ng isip natin matuwid. Yung matuwid sa Diyos, sa paningin ng Diyos. Kasi si Kristo, tuwid, dadaan ang inaano sa atin, binibigay Tapos liliko tayo. Maliligaw talaga tayo niyan.
Ano pang dapat? Malinis. Malinis dapat ang ating mga iniisip, hindi nagkakaroon ng pollution ng mga kasalanan na nagpaparumi sa harap ng Panginoon. At ano pa? Kailangan maging laman ng isip ay maganda at kanais-nais. Yan ang dapat maging laman ng isipan natin palagi. Kapag nakakaisip ko, pero kung hala, itong mga to, baliktarin natin, kung ang laging iniisip mo, lalo na't may problema ka, baliktarin natin, bukod dyan, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na hindi mabuti, hindi kapuri-puri, mga bagay na hindi totoo, hindi marangal, hindi matuwid, hindi malinis, hindi maganda, at hindi kanais-nais. Ano kaya ang babagsakan natin? Sa araw-araw lang naman, yung free choice na binigay sa atin ng Diyos. Dalawa lang naman ang pagpipilian natin eh. Tama o mali? Totoo o hindi? Wala namang gitna. Ayaw ng Diyos tayo maging balimbing. Amen. Subukan natin yan. I-try natin. Na simula sa oras na ito, sa araw na ito, ayan ang magiging lamas naman ng isip ko. Namumroblema ka, mataas ang presyo ng langis ngayon. Di mag-commute ka muna. Mataas ang presyo ng mga bilihin. Grabe nung kamatis. Bumili ako kanina, 8 pesos, isang piraso. Malit-liit. Kasi laki lang yata ng lansones. Hindi ba? Imbis na magreklamo ko, ang isip ko na lang, salamat Lord, nakabili ako kamatis. May pera ako pambili. Ay, salamat Lord, makakain ako kamatis. Maganda yan, pang sa cancer. Ay, salamat Lord, may papartner ko to sa itlog maalat. Hindi po ba? Nandun na yung katotohanan ng buhay na mahirap na talaga ang buhay. Pero lagi tayong magpasalamat. Amen. So, nawa, naisip natin na ang buhay natin, nasa sa atin na ng desisyon kung paano tayo magkakaroon ng kagalakan. So, iba na ngayon ng word na gamitin natin, ha? Huwag na lang sa natin sabihin, masaya ako, nagagalak ako. Kasi yung kagalakan, more of sa Lord yan, kesa yung masaya ako, more of pang mundo yan eh. Amen? At nasa sa atin naman yan, kung gugustuhin natin magkaroon ng joy from God. And of course, hingin natin ang mga bunga ng banal na Espiritu in Jesus' name, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Dahil talagang wala tayong magagawa kung sa ating kakayanan lang. Nakakasunod lang tayo sa kalooban ng Diyos dahil sa Diyos. So sana, ang mabuting balita ngayon na Saturday, itinim, ang binhi, no? Ang itinanim ngayon sa puso natin, 3. Balikan ko ha. Magalak, manalangin, at magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Kamukha ng Panginoong Jesus na nagalak siya. Natuwa siya na ang kanyang mga alagad ay nakasunod sa kanyang kalooban. And of course, itong mga ito, magalak, manalangin, at magpasalamat, ang una natin nabibigyan ng kaluguran ay ang Diyos. Lagi nating isipin, hindi na bali tayo yung ma-down, wag lang ang Diyos. Kung bakit nabubuhay tayo to serve Him. Ano man ang gagawin natin sa araw na ito, gawin natin na parang hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Maglalaba ka ngayong araw na ito, magluluto ka, kung saan ka mapupunta. Isipin mo lagi, ginagawa ko to kay Lord. Naglalaba ako para to sa iyo, Lord. Di gagawin mo mabuti. Hindi yung naglalaba ko, inis ako. No? Daming diba? Dami reklamo. Tatapos din naman, nagreklamo pa. Di, huwag ka na magreklamo, matatapos siya ng may kagalakan. Amen. I-try natin yan. Mas maganda. Yung sa umaga pa lang. Tsaka isa pa yung may share ko sa inyo, yung bang tipo nga, di ba sinasabi ko sa inyo na pag tayo ay natutulog, para tayong patay, at pag nagising tayo, wow, isang miracle. Gising pa tayo. Ginising tayo ng Panginoon. Hindi mo pa iminumulat yung mata mo. Diwa mo pa lang gising. Pasalamat ka na sa Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tapos, since may cellphone naman tayo, ang ginagawa ko,
nakikinig ako agad ng praise song, pray mga papuri na kanta o kaya mga gospel. Basta yun agad tinatapat ko sa tenga ko. Habang nagpapagising ako ng diwa, nakikinig ako ng mga kanta na kamukha nung ano bang kanta yun? Na sobrang lagi kong napapakinggan, nakalimutan ko na. Yung Morning Has Broken. Yun. Tapos, maganda yung kantang yun eh. Tungkol yun sa share ko lang ha, tungkol yun sa paggising daw natin sa umaga, nagre-recreate ang Panginoon. Tapos, yung kay Aisa Isigera, pinapakinggan ko yun bago ko, nakahiga lang ako, tinatapat ko lang yung cellphone sa tenga ko, kaya may earphone ako. Yung I See You Lord, ay naku, napakaganda rin ng nun. I-try nyo lang ha, diba, bukas, paggising nyo, yung cellphone nyo, punta kayo YouTube, i-type nyo yung I See You Lord ni Aisa Isigera, itapat mo, ang ganda ng lyrics. Nakalagay dun, I see you Lord, for sorrow and for happiness. I see you in the glory of big success. I see you Lord every moment, every time, every moment. I can see you whenever I pray. Ang ganda. At saka yung laging kinakanta ni Father Fidel Rora, yung alam kong may magagawa ang Diyos. Kahit yung tatlong lang yon, ayun, ang ganda-ganda. May inspire na agad yung isip mo na napakabuti ng Diyos. Yun po. And of course, ang pinakamahalaga sa pakikinig nyo sa Mabuting Balita ay ang pag-share ng Daily Gospel. Nakareceive tayo ng biyaya, i-share naman natin sa iba. Ano na yan? Points na natin yan sa langit para maisulat ang ating pangalan. Karoon po tayo ng closing prayer. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagpapaalala na kabutihan mo po sa amin. Lagi po kaming magagalak, magpapasalamat, mananalangin sa iyo. Ang kagalakan na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay isang kagalakan na kung saan hindi mabibili dito sa mundo. Dalangin ko, Panginoon, na ang bawat nakakarinig ng gospel na ito ay bigyan mo ng kagalakan kahit nasa period sila ngayon o moment na kalungkutan. Excuse me. Panginoon, idinadalangin ko po ang bawat puso na nakakatunghay ng Mabuting Balita. Alam mo ang dinadala nilang mga duda, kalungkutan, mga negatibong iniisip sa buhay, sa ngayon at sa hinaharap. In Jesus' name, ipuin mo ang kanilang puso at espiritu na ito'y tanggalin at palitan ng mga positibong pag-iisip. Ngayon din, Lord, dinadalangin ko din ang bawat kahilingan nila sa kanilang mga puso. Kilala mo ang bawat isa, ang mga kahilingan na ito'y bigyan mo ng katuparan according to your will, Lord. Buong mundo ay panalangin namin na makita ang galak sa pagsunod sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon. Tulungan mo kaming magkaroon ng joy, peace, love, self-discipline, self-control, Lord. Wisdom, O Lord. Ipanalangin natin sa Diyos ang mga bagay na nagdudulot sa atin para mawala ang kagalakan na yan. Ang pagpapasalamat na yan. Dinig ng Diyos ang iyong panalangin at nawa ipagkaloob ito sa iyo ng Panginoon ayon sa kanyang kalooban.
I still pray for Sister Delia Martinez Marcelino. Ipagkaloob mo ang kanyang hinihingi. Ano man ito, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Bigyan mo siya lagi ng malakas na pangangatawan kasama ang kanyang mga pamilya. At higit sa lahat, bigyan mo siya ng kababaang loob ng maglingkod. Gayon din, ang mga may sakit. In Jesus' name, ang kagalingan, pisikal, lalo na ang spiritual. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami namin kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para napapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo. Muli, pwede niyo pong i-share ang gospel. Punta po kayo sa Angelica Dorde Facebook, YouTube. Pwede rin po kayong magpa-add sa akin sa group chat namin ng Word of God. I-PM nyo lang po ako and share the gospel. Amen. Para mapangiti natin si Lord. Maraming pong salamat and to God be the glory.